Espiritu Santo. Amen. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, minsan pa po, Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, sapagkat muli po sa mga sandaling ito, sa gabing ito, Panginoon, narito naman po kami, O Lord, upang ikaw ay paglingkuran, upang ikaw ay aming pong mapapakinggan, sa lahat ng mga mensahe na nais po ninyo na iparating po sa amin, sa gabi ito, sa pamamagitan po ng banal na Ebanghelyo, para po sa darating na linggo. Kaya Lord, dalahan ko po, Panginoon, na kayo po maghari sa bawat isa po sa amin, kayo po maghari sa apat na sulok ng dahong ito, Panginoon, at kung ano man po, Panginoon, na nais gumambala po dito, O Lord God, nasa mga espiritu man po iyan, Panginoon, we ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. We ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. All the bad spirit, we ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At inanyayahan po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang mabuting Espiritu, Panginoon, na siya pong kumilos maghari po sa apat na sulok ng dahong ito, Panginoon, at sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa iyo pong abang lingkod, Panginoon. Magpalain po lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ikaw po ang mag-provide. Pagkaloob po sa akin, Panginoon, lahat ng mga mensahe na nais po ninyo, na ay pong maunawaan, O Lord God. Magpalain higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pong banal na salita, na ang lahat ng ito, Panginoon, mangyari po ay ang tawang kalooban mo lamang po, Panginoon. At Lord, ang katagpayan ito, Panginoon, yun ang kinapod namin, ang 100% sa pamamagitan po na yung anak ng sa Jesus namin, Diyos, with intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Puri natin at tinanyahan ko po kayo, nabuksan po ninyo ang mga Biblia, ayon sa sulat ng San Lucas o St. Luke, chapter 14, verse 25 to 33. Luke or Lucas, chapter 14, verse 25 to 33. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ang nagbabalak na magtayo ng tore, hindi pa siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipinapatayo. Baka matapos na ilagay ang pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat nang makakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may sasabupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusubo na siya ng mapinatawan upang makipagkasubo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, pinagpala ka. pinagpala ka. Amen? Amen. Kayo ba'y pinagpala? Amen. Sabihin mong pinagpala ka? Pala ka, Kasi ngayong gabi ito, kasi ngayong gabi nito, malalaman mo na malalaman mo na ang sikreto ang sikreto upang ikaw upang ikaw ay makasunod ay makasunod sa Diyos sa at upang ikaw ay maligtas. at maligtas. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Sabi mo dahil ready ka na? Dahil ready ka na, Ready ka na, ay umupo ka na kasi naka-ready ka na. pwede nang umupo. Parang gabi ko, ating lahat ng kapatid. Parang may bagong mukha ako nakikita. Si sister, parang bago na siya. Bago?
Sister Juan, palagi mo kita yan. Parang gusto ko sa bago dito. Parang bago sa tingin ko. Hindi kami nakikita siguro. Bagong kita. Bago kita. Bago kami nakita. Bagong nakita, bagong So, kamusta na po ba mga anak ni Yahweh sa inyo? Thank God. Matagumpay. Amen. Pagpaka po natin ang Panginoon. So, dito po sa ating bilasang Ebanghelyo, mga kapatid, ay pinamagatan ko po itong mga kinakailangan ng pagiging mga alagad ni Jesus. Or in English, requirements of being disciples of Jesus. Requirements of being disciples of Jesus. So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, dito po sa talinhaga, ang sinabi ng Panginoon po dito, kasi marami pong gustong sumunod sa Kanya, kaya nagkwento po ang ating Panginoon, dito po sa talinhagang ito, tungkol po sa pagpapatayo po ng tore. Ang sabi po niya doon, kapag magtayo ka ng tore, dapat pag-isipan mo muna mabuti. Estimahin mo muna kung magkaano yung gagastusin mo, gagamitin mo. Kasi kapag hindi ka prepare, hindi ka ready, ay hindi mo po mapatatapos ang touring iyon. Amen? At kapag hindi mo may tatapos yung touring iyon, ay kukutsayin ka ng mga tao. Nagsimula ka, maglagay ng pundasyon, ngunit hindi mo naman ay tatapos. So parang ito po yung ating paglilingkod na dapat pinag-iisipan po talaga natin. Kung tayo maglilingkod, kakayanin ba natin? Yung paglilingkod na ito, matapos ba natin? Sabi ni Father kanina, sabi ni San Pablo, na tumakbo ng siya na tumakbo para manalo siya sa takbuhan. He will, ano ba yan, tawag niya? Parang siya yung nalo sa takbuhan, he finished until the light. Parang gano'n. Sabi ni Father kanina, nagliktuban niyo yun? Yes. Kaya nagtapos yung takbuhan. Ganun din po sa atin, sa pagsunod sa ating Panginoon, dapat, hindi na po sa simula lang, mainit po tayo. Pagdating sa gitna, medyo maligam-gam. Pagdating sa katapusan, lumamig. Dapat, palaging mainit. Amen? Hindi nang lalamig. Yun po, umaalab. So, meron tatlong puntos about the requirements of being disciples of Jesus. Number 1 po ay, unang-unang gagawin po natin ay, make Him your priority. Gawin mo siyang prioridad mo. Yun po yung unang-unang requirements, ang pagiging disipulo or pagiging alagad ng ating Panginoon. Yan po. So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, ito nga po, sinabi ng Panginoon, dahil po marami po sumusunod sa Kanya, kaya po ang ating Panginoon Jesus ay lumingon, humarap sa mga sumusunod sa Kanya, sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa Kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Napakabigat pala ng requirements ng ating Panginoon. Sabi ni Father kanina, hate your mother and father. Masakit pala yun, no? Parang, paano kaya yun, no? Yun po ating, isipin po natin, pag medyo mahina po yung ating pag-unawa po dito, or take for granted natin pag-unawa dito, para bagang nilalapas ng Panginoon yung 10 commandment, what the 10 commandment? Honor your father and your mother. Di ba po? Amen. Ano kaya ang gusto ng Panginoon na iparating po dito? Bakit ito na sinabi niya? Yung umiibig sa kanyang ama at ina, igit sa akin, o sa mga anak, at sa sarili mo mismo. Ay, hindi ka karapat-dapat na maglilingkod niya. So, alam ba ninyo yung the 2 greatest commandments sa Mark chapter 12, verse 29 to 31? Ano ba yung nakasabi doon? Yung una, love God with all your heart, with your mind, soul, and strength. And number 2, love your neighbor as yourself. Now, gets na, gets? Yun pala ang ibig sabihin ng Panginoon.
Wala siya. Wala siyang katulad. No? Dapat lagi mo siyang number one. Ha? Siya palagi ang uunahin. Amen? Higit sa lahat ng bagay, siya ang dapat nating pahalagahan. Higit sa lahat ng bagay. Hindi naman ibig sabihin na makipag-war ka na sa mga pamilya mo. Pero, kung talagang kinakailangan, bakit hindi? Di ba po? Ako nga di ba? Sa sa pamilya ko, ako po yung speaker nila. Pag sinabi ko, nagsimba ba kayo ng linggo? Sabi niya, marami ako taga-remind. Nagsimba ba kayo? Nagsimba ba kayo? Di ba? Kasi, pinupupuntahan ko rin sila. Kasi alam ko, kapag hindi tayo nagsimba ng linggo, kakasal na po tayo. No? Isang linggo, isa lang hiling ng Panginoon, hindi pa tayo makakatubon. Amen? So minsan po, nakapagsalita po ako, ba yan? Parang napagsabihan ko po yung nanay ko. Yung matanda na napagsabihan ko pa. Di ba? Kaya pinapaunawa ko rin naman sa kanya, na gano'n. Hindi sabihin na ano na siya, ba yung tawag doon? Binabypass o inaano ko na siya, no? Tawag doon, parang hindi ko na siya ginagalang. Sabi ko, lahat ng yan ay para din po sa inyo. Kasi ang kaligtasan ay individual. Amen. So, minsan po, ganun po talaga. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat itaas mo ang Diyos. No? Kahit sa pamilya mo, itaas mo ang Diyos. Amen? Itaas mo yung kalooban ng Diyos laban sa pamilya mo. Amen? Ipaglaban mo ang Diyos, lingkod ka ng Diyos. Kilala mo ang Diyos. Kung ano nakikita mo sa kanina na mali, pwede mo sinasabihan. Nagpapakita yon na mas magimbang sa iyo ang Diyos kaysa sa kanila. Nagagawa ko ba natin yun? Magagawa kayo natin yun? Amen. Tingnan mo yung mga kaparian natin, di ba? Sila mga pari natin, kahit payarin nila ang Diyos, sila po ay iniwan po nila kanyang mga pamilya. Umahaya sila sa ibang lugar. No? Iniwan nila kanyang pamilya. At sila po ay nag-take ng vow of celibacy. Ano ba yung vow of celibacy? Ano ba celibacy? Celibacy, hindi sila mag-asawa. Nag-promise sila, hindi sila mag-asawa. Amen? Nagpapasakop sila sa disiplina ng simbahan. Hindi sila mag-asawa. Bakit hindi sila mag-asawa? Para hindi, may kahati pala ako sa puso mo. Para walang kahati ang Diyos sa puso nila. Hindi ba naman na maghumini si kagad dito? Sumayin niyo ang Panginoon. Papa. Di ba? Dapat mo yung anak mo dito, di ba istorbo ka? Diba? Hindi lang yun. Hindi ka makakaalis kasi yung nasa isip mo, yung pamilya mo, paano yung pamilya ko? Paano yung asawa ko? Paano yung anak ko? Diba? Kaya, nagkaroon ng disiplina sa simbahan, susunod kayo. Kung ayaw nyo, hindi lumakas kayo, mag-asawa kayo. Pero, bilib tayo sa mga kaparian. Maraming parian kasi nakimbang ko sa kanila ang Panginoon. Amen? Amen. So, ganun po katindi na iwanan ang pamilya. No? Iwanan ang lahat. No? Kumbaga, yung prioridad, kapag prioridad mo ang Diyos, kaya mo gawin, no? Kaya mo gawin ang lahat ng bagay kapag nanatili ka po sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo din po nabalik ng Diyos. Tayo po lahat. Kahit yung asawa natin, sino ba dito walang asawa? Pwede tayo mag-contradict sa ating mga asawa. Pag sabihin ng asawa mo, linggo ngayon, Honey, huwag ka na muna magsimba. Mag-date naman tayo. Magsili naman tayo. Kung hindi mo pa rin ang Diyos, sigurado talaga, madadala ka na. So bilang lingkod ng Diyos, dapat kontrahin mo yun. No, honey, magsimba muna tayo. Mag-date tayo sa simbahan. Mag-date na lang sa simbahan. Naman tayo sa simbahan. Halimbawa yung anak mo, paano ba maging walakit yung anak? Kapag may birthday, ay hindi mo na ako magsaserve kasi birthday ng anak ko eh. Diba? Parang ginagawa mo na, doon na yung prioridad mo na, yung anak mo. Wala ka na yung Diyos sa buhay mo. Parang, Lord, hindi mo na ako sa anak ko. Ay, hindi pwede.
Di ba? Dapat sa lahat ng oras, ang Diyos palaging priority natin. Amen po. So, sa mga magulang naman, kapag yung magulang natin ay, ang kanila sinasabi sa atin, ay labag sa kalooban ng Diyos, pwede po tayo kumayaw. Hindi na po, panindigan po natin na honor yung mother and father and mother. Gusto sabihin sa inyo ng magulang mo, magpakasal ka doon kasi mayaman mo, gusto namin yun para sa iyo. Hindi mo naman sa gusto. Magpapakasal ka ba? Siyempre, hindi. Diba? Ang tawag doon, pag nagpakasal kayo, nagpipilitan ka lang, ground for ano, walang bisa ang kasal kasi hindi kayo nagmamahalan. Amen? Amen. Sabihin sa'yo ng nanay mo, anak, mahirap lang tayo. Hindi ba? Mag-prostitute ka na. Para mabilis ang pera. Susunod ka ba? Hindi. Diba? Kasi, labag ko sa kalooban ng Diyos. Bibigtan yung lakad mo. Diba? Secret na yung katawan natin. Diba po? So, hindi ka susunod. Diba? So, sabi niyo dito ng Panginoon, maging sa sarili natin buhay. So, maging sarili natin mismo. No? Kapag priority natin ang sarili natin kaysa sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Amen? Amen. Sabihin mo, Lord, pagod na pagod ako ngayon. Hindi mo na ako nalangin. Diba? Kaya tamad ako ngayon magsimba kasi, kaya tamad ako. Yan tamad lang. Diba? Kaya pagising sa umaga, nauna, inahawakan, cellphone. Diba? Buti sana kung cellphone niya, doon ito nalangin. Ay hindi. Kung ano-ano ito ng mga pinapost ko, excited sa tingnan kasi kung ilan na yung nag-like. Diba? So parang ano mo na yung sarili mo na, pero hindi mo na sarili mo. Wala ka nang oras sa Lord. Diba? Kasi hindi mo sabihin dyan ng panahon, hindi mo sa akin ang kausap. Diba? So, wala. Diba? So, dapat pag priority natin ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. Amen? Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 8, verse 31? You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. Amen? Amen. So, maging priority mo siya o manatili ka sumunod sa kanyang katuruan. Kasi Jesus mismo nagsasabi sa John chapter 6, verse 38, I came not to do my will, but to do the will of my Father. Amen? Amen. Sa atin, hindi ang kalooban natin na susunod natin. Hindi. Kalooban ng Diyos. Kasi priority ba naman natin ng Diyos? Amen? So, kaya natin na patayin ang ating pagnanasa sa sarili nasa natin. Alang-alang sa Diyos. Amen? Amen. Amen po. Amen. Yun po yung number 1, requirements to be disciples of Jesus. Make Him your priority. And number 2, ano yung number 2? Embrace the trials and sufferings of following Him. Embrace the trials and sufferings of following Him. Tanggapin, yakapin ang mga pagsubok at paghihirap sa pagsunod sa Kanya. Hirap ba o pagsubok? Ano ba yan? So, ano ba? Sinabi dito sa verse 27 natin binasa, sabi ko dito, ang ayaw magpasanap ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. Krus ito. Ano ba yung krus? Krus. Ang krus, nagsisimulo po yun ng kahirapan. Amen. Ang ating Panginoong Isus, di ba? Saan sa nahirapan? Saan sa krus, di ba? Kaya sa ating pong rosary, ngayong araw na ito, Biyernes, di ba? Ang fourth mystery natin, ano yun? Carrying of His cross. Carrying of the cross. Di ba?
Kasi yung fifth mystery natin ngayon, the crucifixion in death of our Lord. Cross pa rin yun. Diba? Masarap ba yun? Hindi. Madali ba yun? Hindi. Hindi. Diba? Nagpasad siya ng cross, nabisi siya ng ba? Sabihin niyo sa akin, sinakalimutan ko. Diba? 3? Oh. Nabisi siya ng tumba. Bangon pa rin siya. Bubuhat pa rin ng cross. Diba? Napakahirap ng dinaan ng Panginoon. So yung cross, yun po, simbolo po ng mga paghihirap, persecution sa ating buhay. Amen? So, ano ba sabi sa John chapter 15 verse 20? Sabi ng Panginoon Isus, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Diba? Ano daw? Kapag ikaw ay servant ng Diyos, dahil ang Diyos, si Jesus mismo, nakaranas ng pag-uusig. Ikaw din, uusagin ka rin. Yan ang likod ng Diyos. Ako, in myself, marami na akong narinig na although hindi na physically, naiusig po ako, pero maraming rumors na dumating po sa akin. Brother Julie, ganyan siya, ganyan. Di ba? Hindi, ano ka, gilipak ka rin. Di ba? Pero, magandang sinyalis po yun. Kapag hindi mo po na, ang tawag yan, kapag hindi mo po kayang mapakuha lahat ng tao, no? Hindi mo kayang patawag doon? I-please. Ang batawag doon? I-please. Hindi mo kayang i-please. Hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Naalala ko tuloy yung pinto ng bata at saka ng teacher. Tanong yung teacher sa bata, at ikis ko itong teacher, sabi niya sa mga estudyante, children, ano ba? Mayroon bang bagay hindi kaya gawin ng Diyos? Hindi sila makakasagot. Pero may isang bata doon, nagtaas na kamay. Sabi ng teacher, may alam. So ano yun? Ma'am, hindi niya kaya i-please ang lahat. Parang may tawa naman, ano? Parang hindi talaga na-please ni Lord ang lahat, di ba? Di ba? Nag-usik na siya ng ano niya eh. Kababayan niya, di ba? Pero may sensitive ito sinasabi ng bata. Sa atin, walang hindi kaya gagawin ng Diyos. Pero yung batang ito parang nakalusok. Hindi kaya gawin ng Diyos. Hindi na kaya i-please ang lahat. Hindi naman din po sa atin talaga. Marami talaga sa ating Panginoon. Kumukontra. Di ba? Yes. Kahit yung mga ulit natin, iba't ibang kaypayuhan na natin, napatayan din natin. Di ba? Mga ano din. Pinapalahura ang salita ng Diyos. Di ba? Kinukontra nila ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So, huwag kayong magalala kapag nakaranas po kayo ng mga persecution, inuusip po kayo, ibig sabihin doon, tunay kayong mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen? Lalo na pag yung mga kaibigan mo, yung mga kundong kaibigan mo, dating ano kayo, mas malapit kayo, tapos unti-unti na sila ngayong ano sa'yo, distansya sa'yo, ibig sabihin doon, may nakita sila sa'yo na hindi nila gusto. Parang naging killjoy ka na. Amen? Amen. Kasi kung mga makamundong yan mga kaibigan mo, malapit pa rin sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa lumalago. Amen? Kasi gusto nila, kasiyahan na dito sa mundo eh. Diba? Pero alam nila, kapag priority mo, Diyos, ay yayahan ka nila, ay atin tayo. Ay atin mo na ako ng gawain. Sa katagalan, hindi ka na nilala. Hindi ka na nila yayain. Hindi ka na nila ayayahan ulit. Diba? Hindi na pala yung pas kanila. Ibig sabihin noon, parang na-addict ka na dito sa ano. Parang yung ano mo na, yung puso mo na, gusto mo parang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen? So yung mga makaputong mga kaibigan mo, tiw-ting na malayo sa'yo. Diba? So pagtandaan ko yun, medyo maganda. Medyo maganda ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Yung ano mo sa buhay, yung panindigan mo sa buhay. At kung ating pong balikan, ang mga disipulo na ating Panginoong Isus, lahat po sila talaga ay ilusig. Amen? At liban kay John the Beloved, lahat po sila ay namartir. At
liban kay Judas. Kasi Judas, ano na siya na mismo nagpakamatay. Amen. So hindi siya na martir. Kasi siya ang nagbarder sa sarili niya. Amen. So si John the Beloved lang ang nag-isang namatay na matanda. Amen. Sa kanyang katandaan namatay. Pero ang lahat ng mga kasama niya, puro minartir. Amen. Isang Pedro, pinako sa cross, pati warik. Di ba? Isang Pablo, pinutulan ng ulo. Hindi. Di ba po? Lahat talaga sila namatay martir. Di ba lang kay John the Beloved? Even po, so nagpapakita ko talaga itong mga alagad ng Panginoon, talagang tunay na mga alagad ng ating Panginoon. Amen. Amen? Kasi hindi po sila natatakot. At bakit? Ang ating Panginoon mismo, Panginoon Isus mismo, siya po yung pinakamodel po dito. Kaya po nagkaroon ng lakas ng loob itong mga disipulo niya. Kasi ating Panginoon Isus, lahat ng pasakit ay kanyang dinaanan. Amen? At siya ay muli nabuhay, kaya nagkaroon ng lakas ng loob itong mga disipulo. Tunay na Diyos ang aming pinaglilingkuran. Amen? So ito po, yung ating Panginoon Isus, bago po siya hulihin, sabi niya sa Luke chapter 22 verse 42, sabi po dito, panalangin ng Panginoon Isus, Father, if it is your will, take this cup of suffering away from me. However, not my will, but your will must be done. Cup of suffering. Huhulihin na siya. Ang pasakitan na siya. Papasanin niya na yung cross. Mamatay na siya. But still, not my will, but your will be done. Ay nangyari ang gusto ng Diyos Ama. Sinuhong ng Panginoon ang kahirapang ito, hanggang kamatayan at muling nabuhay. Amen. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot ng lingkod sa Diyos. Hindi lahat ng lingkod ng Diyos na martir. Alalahanin niyo si John the Beloved. Presentasyon na simbahan natin. Anak, ito ang iyong ama, ito yung ina. Babae, ito ang iyong anak. Diba yung mamatay ng Panginoon Jesus? Iniwan niya ang sinang Maria kay John the Beloved. John the Beloved representing our church. Amen? Kaya tinatawag natin siya na Mama Mary. Amen? And we are the beloved children. Amen? Amen. Ano po tayo? Number 3, last but not the least. Oh. Willing to give up everything for Him. Willing to give up everything for Him. Handang talikuran ng lahat alang-alang sa Kanya. Amen. Kaya? Kanina una, siya ang priority. Kaya. Pangalawa, ano yun? Embrace trials and sufferings. Kaya? Walang sumasagot eh. Pag-isipan ko pa, brother. Kakayanin. Diba? Mahirap na pinag sa suffering, no? Ikaw sabi na nila, no guts, no glory. Diba? Akala ba ninyo, yung mga athlete natin, basta-basta labagin na nasungkit yung corona kapag hindi po sila hirap? Hirap. Amen? At hindi hirap yung dinaanan mo yun. Lalo na yung ano natin, uling na naman ng bata, yung si pangalan yun. Sino yun? Tenas. Hindi yun. Si Carlo. Ano? Ay, iba naman yun. Gusto ko yung lalaki. Si Carlo. Ano ba yun? Yuyo. Si Yulo. Yulo. Ilang taon pa lang siya, nagpa-practice na siya. Diba? Batang-bata pa siya nagsimula mag-practice, nagpakahirap. Kaya nasungkit niya yung pagiging champion. Kaya ganun din sa ating pananampalataya. Diba? Ganun din ang ating gagawin. Magsikap din tayo para masungkit natin ang corona. Kapag walang hirap, walang sarap. Amen? Amen. Ano ba gusto ninyo? Ha? Suffer now, enjoy later? Or enjoy now, suffer later? Supper now. Enjoy later.
Enjoy now, supper later. Or supper now, enjoy later. Supper now. Sinabi niyo yan, narinig na Diyos yan. So number 3, we need to give up everything for Him. Handang talikuran ang lahat alang-alang sa Kanya. So sabi po dito sa ating binasa Ebanghelyo, sa verse 33, ngayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Oh, lahat talaga. Sana all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ko lahat. Give up everything for Him. Huwag na tayo mag-anos pa sa sarili natin. Huwag na tayo magtira sa sarili natin. Amen po. Ano kaya yung mayroon tayo na kaya give up natin? Siguro una po ay yung ating mga masasabang ugali. Diba? Yung una siguro yung give up natin, no? Talikuran natin yung ating mga masamang ugali. Diba? Kasi tayo talaga, mga tao minsan, Diba? May mga ugali, May mga ugali na hindi kaya i-take ng kapwa natin. Meron tayong sarili, ang batawag doon? Bawat isa. May sariling mundo. May originality talaga. Bawat isa may sariling mundo. May mga masungit. Diba? May mga kapalamukha. Diba? So ano ba sasabi ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sabi niya dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Oh. Kapag ikaw pala ay nasa Diyos na, dapat wala na yung mga lumang buhay mo. Amen? Kasi ako dati ganun din ako eh. Diba? Yung kinakanta ko doon is yung regret. Few regret. Ano ba yun? Ngayon, malaki na yung regret ko. Kung hindi ako naglingkod sa Diyos, sabi ko, sayang naman pala yung oras na ginawa mo noon. Di ba? Yung regret, yung pinakanta sa kanta, I have a few regret. Alam mo yung kantang yun? Regret. I have a few. Pero ngayon, malaki na yung regret ko. Sabi ko, sayang yung oras na sinayang ko noon. Sa regret na yan. Sayang. Now, I have a many regret in my life before. Sinayang ko yung buhay ko. Diba? Dapat noon pa ako nag-ingkod. Dapat noon pa ako nagbabasa Diyos. Amen? Hindi ko maiwan-iwan. Palagi na lang kinakanta. Ano ba yung kanta na yan? I did it Regret. my way. Regret lang. My way. Not God's way, but my way. Amen? Dapat sabi ng Ibig San Pablo, the old has passed away. Huwag pasaway, pass away. Eh, kayo pasaway at saka pass away. Pasuwi. Dito po sa ating Ebanghelyo, ito po yung pinikwento ng ating Panginoon tungkol po sa talinhaga. Sabi po niya dito, kapag yung isang hari ay sasagupa siya, isang hari din, ang kanyang mga katauhan o sundalo ay 10,000 lang. Tapos yung kalamanin niya ay 20,000 mga kawal. Sabi ng Panginoon, di ba siya upo? Pag-aralan mo lang. Diba? Kung kaya ba yan ng 10,000 niyang kawal? Yung kalalabanin niya, 20,000 kawal. Amen? So, ano gagawin niya? Kaya malayo pa ng kalaban niya, magsugo na siya ng kinatawan para makipag-peace. Sabihin mo, peace be with you. Peace be with you. Yan ang unang sa atin minsan, peace. Peace lang ang kalaban mo, wala. Ayaw mo makipag-peace. Sabi ni Father, magbigayan kayo ng kapayapaan
kayamakaan sa bawat isa. Kung saan yung nakainisan mo, hindi ka makaharap. Ano bang meron doon? Pride. Pride. Yes. Kita na Panginoon dito, dapat tanggalin mo na yung pride mo. Hindi kaya na sundalo mo. 10,000 lang yan. Lalabanin mo, doble. Times 2. Lalaban ka ba? Hindi, kapag ma-pride ka, lalaban ka talaga. Di ba? Kaya tanggalin yung pride para hindi mapahamak. Amen? Amen. Ayaw ko na ulitin yung sinabi ko nung sa anniversary. Yung pride. Kaya hinulong ko ninyo. Pride. Amen? Kaya nakakatakot ko sabihan ka ng katabi mo na ulog ka talaga ng langit. Demonyo pala. Dahil sa pride. Hinulog ang demonyo. Hinulog si Satanas sa langit. Alisin na yung pride. Makipag-peace na tayo. Amen? Amen. Para wala na tayong pinanghawakang pride sa ating puso, malaya na po tayo na ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Amen. Amen? Tinalikuran mo na. Tinalikuran mo na ang sarili mo. Nilunok kong lahat ang mga sinabi ko. Kita lang yung pride. Peace na tayo. Nilunok. Nilunok na lahat ang pride. Ganun. Nilunok na lahat ang pride. Ibig sabihin namin ngayon, ha? Tinatsuran mo na talaga yung masamang ugali mo. Kasi nakipag-peace ka sa kapwa mo, gusto mo makipag-peace kay Lord. No. Kailangan mo give up ang lahat sa buhay mo. At yung pangalawa, yung una ay yung ugali natin sa mga ugali. Pangalawa ay yung ating worldly pleasure, worldly wealth, or worldly desire. Amen? Amen. Ano ba sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will devote it to the one and despise the others. You cannot serve both God and money. Yung malingkod ng Diyos dyan. Biyok na. Hindi magsisimba. Kasi merong part-time. 500 yun, brother. Isang tulog lang. 500 na yun. Hindi ko piling maglingkod. No? Kapag yun ang inaisip ko palagi, yung mga worldly pleasures mo, worldly things mo, hindi pwede. Sabi ng Panginoon, hindi pwede. You cannot serve two masters. It's either you hate another one and love the other. You cannot serve both God and money. Kaya yung mga kaano dyan, yung matigsog dyan, it's all about money, money, money. It's all about money, money, money. Forget about the money. Forget about money, money, money. Forget about money. Hindi naman ibig sabihin dito, hindi mo natatanggapin yung sahod mo. Siyempre, tatanggapin mo sahod mo pag sinasawaran ka. Ang sinasabi lang po dito, na kapag hiningi ng pagkakataon, mas timbangin natin ang Diyos. Kaysa pera, kaysa kayamanan, timbangin ang Diyos ang mas matimbang. Amen. So si St. Francis mismo, St. Francis, yung patron ng mga Franciscan natin na magpari. Sila po si St. Francis, mayaman po ang kanyang pamilya, magulang. Mayaman po. Nirinaos niya po lahat yun. Iniwan niya po. Malis po sa bahay nila. Amen? At namuhay po siya. Namuhay po siya sa kahirapan. Kung mayaman yung pamilya mo, iniwan mo, namuhay ka sa kahirapan, at naglingkod siya sa may mga sakit. At siyempre sa buhay niya talaga ang gospel. Amen. Mapagkumbabaan niya na sinunod ang katuruan ng Diyos. Kaya literal niya, literal sa talaga. Naging pulubi, no? Iniwan yung pamilya niya. Buhay nila talagang sobra-sobra pa, ang yaman. Kaya yung mga patron, tinama yung mga pari natin, yung mga Franciscan, sila ni Padre Carlos, nakita niyo sila, napakasimple ang kinasuot. Di ba?
Kasi yun po ang kanilang patron, mga Franciscan. Amen? Yun po ang kanilang idol. Idol ba tawag doon? Yun po ang kanilang sinusundan, kaya napakasimple po sila. Minsan mula sa magkikita na nakasapatos. Amen? Madalas po nakasandal lang po sila. Di ba? Napapansin ko po yun. No? Yun po, kasi si St. Francis po ang kanilang patron saint. Amen? Sila po, ang kanilang po sinusundan. So, naging total dependence siya sa Diyos. So, ganun ang punto ng Panginoon dito, he must total dependence on God. Kaya pinasa po natin kanina, I surrender all. Di ba? All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Amen. So, dito po sa Luke chapter 9, verse 58 to 57, 57 to 58, ito po yun, sabi po dito, basahin po natin, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. Ganun pala yun, no? Mahirap pala pag sumunod sa Panginoon. Susunod ka sa Kanya, wala sa katitirahan. Kasama ka ba? Buti pa nga yung asong gubat, meron daw meron siyang matutuluyan, may lungga. Sa mga ibon, meron silang pugad. Samantala ang anak ng tao, walang sariling tahanan. Susunod ba tayo sa Panginoon? Yan ang kanya, yan ang Panginoon. Sumunod ka sa akin, susunod ka sa akin. Sige, ma-homeless tayo ngayon. Susunod ba tayo? Ganun po kahirap, no? Kahirap. Dito sa lupa, wala. Gusto ng Panginoon na lahat dito sa lupa, huwag po natin gawing prioridad. No? So, panghawakan po natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kasi pag marami po tayong gustuhan sa sarili natin, wala na pong lugar ang Panginoon sa ating buhay. Amen? So, parang gusto ng Panginoon sabihin, ay, not on this earth, but in heaven. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Sa John chapter 14, verse 1 to 3, sabi ng Panginoon, ako'y pupunta sa Ama, at ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko kayo ng matitirhan, ako'y babalik, at isasama ko kayo. At sasama tayo titira doon sa bahay ng aking Ama. Magsasaya sa bahay ng Ama, dahil ang pangalan ko ay nasa langit na. Bahay ng Ama. So, ganun pa rin yun, no? So, if we give up everything in this world, tayo talaga ay pupunta sa langit, no? Kasi wala na po tayong inaalala dito sa lupa. Amen? Kasi kung mayaman ka, ay gusto mo lang po lagi yung yaman mo, yun pala nasa isip mo, hindi ka talaga makapunta sa langit kasi nakapokus ka kung anong meron ka sa yaman mo, sa rarian mo. Doon ka lang nakapokus. Diba? Katulad ng dating ebanghelyo, yung mayamang hangal. Diba po? Ang yaman-yaman niya. Diba? Pero sabi ng Panginoon, hangal ka, ngayong gabi, kukunin ko na yung buhay mo. At hindi mo lang mapakinabangan yan, ang mga inipon mo. Kasi ganyan ang mangyari sa mga tao, mayaman dito sa lupa, pero dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Hindi natin maging mayaman po tayo sa Diyos para dito sa lupa. Amen. Amen. Okay na ba kayo? Amen. Ano ba sinasabi dito sa Marcos chapter 10, verse 28 to 30? Sabi po dito, nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang mag-iwan ng kanyang tahanan, mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga labain, dahil sa akin, itong ano ito dahil sa akin at sa magandang balita, tatanggap siya ng
tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga kamag-anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Ganun pala yun. Si Pedro nagreklamo, iniwan namin lahat para sumunod sa iyo. Sabi ng Panginoon, ay hindi yan zero balance. Kasi pag iniwan mo yung pamilya mo, tahanan mo, lupain mo, mga anak mo, asawa mo, dahil sa akin at sa mabuting balita, ikaw ay tatanggap ng 100 times. Ha? Ibig sabihin, sigurado yun. 100 times. 100 ibayad. At may kalakip na pag-usig. Ngunit, sa kalaunan, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masamasambaran ito, mga kapit, pagkakalang ko. Salamat po, O Lord, sa naibigay niyo po sa amin sa gabi ito, O Lord, upang ma-refresh po kami, O Lord, bilang po yung mga lingkod, Panginoon, na alalahanin po namin, O Lord God, ang mga bagay na ito, upang kami po, Panginoon, ang tunay ito, na maging kalugod-lugod na inyong lingkod sa inyong Panginoon, at sa kauliblihan, Panginoon, kami po ay isasama niyo po, Panginoon, sa tahanan ng iyong Ama, Panginoon, sa langit po, O Lord. And Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, lahat ng mga salita, namin pong narinig sa gabi ito, Panginoon, na ito po'y mawala po sa akin, O Lord God. Pagkus po, Panginoon, itanim mo po ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang alalahan po namin ito, O Lord, sa aming pong pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Bawat segundo, Panginoon, ng ating buhay, Panginoon, alalahanin po namin mga bagay na ito, Panginoon. Ito po para po sa aming kaligtasan, O Lord God. Ito po para po, Panginoon, sa aming pamumuhay na kalugod-lugod po sa iyong paningin, Panginoon. And Lord, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy pong pagpalain po kami lahat ng pong mga lingkod, Panginoon, na walang sawa po, Panginoon, na naghahangad po, Panginoon, na makapanginig na yung salita. Naghahangad po, Panginoon, na iyong pong pagkahari, Panginoon. Pagpalain niyo kami lahat, Panginoon, upang patuloy po kami na makasunod po sa iyong banal na kalooban, O Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ko na nakatunghay na yung gabing ito, Panginoon, nasa tahanan lang po sila, Panginoon. Lord, hindi po maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon. Lord, pagpalain po ang Friday Prayer Group, yan po ang una po ni Sister JD, Panginoon, sa kanya kasama ng mga core group, Panginoon. Pagpalain po ang mga outlet po ito, Panginoon. Pagpalain po ang mga instrumentalist niyo po, O Lord God. Pagpalain po ng mga attender po, Panginoon, ng Friday Prayer Group, Panginoon. Nawa, O Lord, ay patuloy po silang lumago, Panginoon. Hindi na po, Panginoon, sa dami, Panginoon, kundi lumago man po, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Lumago po, O Lord, sa pag-ibig at pagmamahal po sa inyo po at sa aming mga kapwa po, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po kami lahat po, Panginoon, na iyong pong malingkod. At ganoon niyo po, Panginoon, ang aming pong mga kinataas po sa inyo, Panginoon. Ito man po, Panginoon, ay nasa isip po namin, nasa puso po namin, Panginoon. Ang mga tinataas po ng aking mga kapatid ito, Panginoon, mga tayo po mga kahilingan, Panginoon. Lord, kayo po nagsabi, Panginoon, kung kami po ay susunod po sa inyo, at ano ba po ang hiningin, Panginoon. Ito po, inyo po ipagkaloob, Panginoon. Lahat po, Panginoon, naluyang sa iyo, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Lord, in your right time, Panginoon. Lahat ng mga prayer request dito, Panginoon, ay inyo pong tutugunin, Panginoon. Wala pong lingkod na inyo pong pinabayaan, Panginoon. Lahat ng mga lingkod mo ito, Panginoon, nakahanda na po ang mga biyaya, pagpala po, Panginoon, para po sa ating lahat, para po sa aming lahat, Panginoon, na inyo pong mga lingkod, Panginoon. Huwag na po lamang kami susuko, Panginoon, na patuloy po kami, O Lord, na sumunod po sa iyo na kalooban, Panginoon, sapagkat ang lahat, Panginoon, na sumusunod po sa inyo, Panginoon, kailanman ay hindi po nadidighoon. Amen. Salamat po, Panginoon, at sa mga tugi ka po na aking mga kapatid dito, Panginoon, inyo pong sinabi, O Lord, kapag kami ay nagbigay, ibabalik po ito sa aming, higit pa sa aming inaasahan. Amen. Liglig at umaapaw pa. Amen. Lord, salamat po, Lord, at salamat po sa kalagpayan na iba na nagawain, Lord. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po sa mga buhay ng mga kapatid kong
parito po sa gabi ito at maging po sa nanonood po sa kanilang mga tahanan, Panginoon. At sino man po may sakit at karamdaman, Panginoon, I pray, we pray, Lord God, I pray, we ask in the mighty name of Jesus to give them healing, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. At iba na po, Panginoon, lahat ng mga hina, bigyan po sila ng kalakasan. Ang mga walang trabaho, Panginoon, I pray, we pray, Lord God, bigyan po sila ng trabaho na sila makakasundo na kanya pong mga employer, Panginoon, at maayos na sahod, at sila po'y makakalabas din po, Panginoon, linggo-linggo, O Lord God. Malaya po sila makapaglingkod sa inyo, Panginoon. At sa mga walang bisa, Panginoon, I pray, we pray, Lord God, we pray in the mighty name of Jesus, as kayo po ang gumawa ng paraan, Lord God, upang po sila ay mabibisahan po, Panginoon. At Lord, sa po paglabas po sa paghiwalay po, Panginoon, paglabas po namin sa dakong ito sa pantala, Panginoon, ang pong hiwalay, ay patuloy po kami samahan, Panginoon, sana po babalikan ng mga trabaho, babalikan ng mga bahay po namin, sa mga flat po namin, Panginoon, na nawa ko, Lord God, kami po ay maging daluyan po na yung biyaya at pagpapala, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay mag-isiping biyaya at pagpapala po sa lahat ng mga aming po makadao pagpapalad sa aming pong kapwa, Panginoon. Makita po sa amin, O Lord God, ang inyong pong mukha. Makita po sa amin, O Lord God, ang inyong pong paghari. Makita po sa amin, O Lord God, ang inyong pong kabanhanan, Panginoon. Amen. Ito, Panginoon, pinabalik po namin sa iyo, pinakamataas na papuri, para nga pagsabat po sa salamat sa pangalan po ng iyong anak. Sa Jesus, aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin, all the angels and saints, Amen. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.